Naranasan mo na bang maghintay ng matagal? Eh kasi nga, traffic! Nakailang ikot ka ngayong araw? 3 lang, no? Eh kasi nga, traffic! Bakit naantala ang biyahe ng produkto mo ngayon? Eh traffic nga kasi! Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran ang isang dokumentaryong tatalakay sa mga suliranin ng bayan ni Juan. Ito ang Eh kasi nga, traffic! Naisip mo na ba kung ano ang traffic? Bakit may traffic? At hanggang kailan tayo magtitiis sa traffic? Yung traffic, nagdudulot yan ng pagkadismaya sa mga bawat manggagawa at estudyante ng Pilipinas. Dahil dyan, marami nalilate, lalo sa mga estudyante. Yung traffic parang hadlang siya kasi matagal kang masa-stop pero darating ka rin naman sa paroroonan mo. Problema sa Pilipinas na hindi masolusyonan. Nakakairita ang eksena ng mga kasira ng araw. Hindi na bago sa bawat Juan de la Cruz ang salitang traffic. Isa na itong tipikal na kalbaryong araw-araw na nararanasan. Nakakainit ng ulo at ang lakas kumonsumo ng oras. Ang salitang traffic ay ang simpleng paggalaw ng anumang uri ng sasakyan sa kahit anong uri ng daanan. Mabagal man o mabilis ang usad nito, mayroon pa ring traffic na nagaganap. Mayroong 3 klasifikasyon ang trapiko. Low traffic, Ito ay ang pagtakbo ng mga sasakyan mula 60 km per hour pataas at bihira lamang ang paghinto. medium traffic, Medyo may kabagalan na ang pagtakbo ng mga sasakyan at mayat-maya na ang pag-apak sa preno. heavy traffic, Ang panghuli at madalas na nararanasan ng mga motorista. Ito ay ang halos wala ng pag-usad ng mga sasakyan at nagmimistulang malawak na parking lot na ang mga kalsada. Pero ano nga ba ang epekto ng traffic? Siyempre, bilang estudyante, kung papasok ka sa school, imbes na maaga ka makakapunta sa school, usually malilate ka dahil sa mga unexpected na factors dahil din sa traffic. Imbes na mas napapabilis yung transportation ng mga businesses, lalong bumabagal dahil sa traffic, tsaka nagiging less productive ang mga tao. Medyo talagang malaki ang epekto ng traffic. Kumbaga, dati kumbaga 5, 4 na ikot na lang, nababawas yung isang ikot. Siyempre, yung nakabata kami. Nakasagas. Sa araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipinong mananakay, bakit nga ba lagi itong nararanasan? Yung mga taong jaywalkers, tapos yung hindi proper yung ng motorcycle sa line ng bus. Isa na nga, marahil sa kadahilanan ng traffic ay ang pagkakaroon ng matigas na ulo ng mga Pilipino, ang kawalan ng disiplina sa pagsunod sa batas trapiko. Isang halimbawa na rito ay ang mga kumpol ng maliliit na sasakyan tulad ng pedicab at tricycle na pumaparada at humihinto sa gitna ng kalsada. Idagdag pa ang mga street vendors na halos sakupin na ang buong daanan ng kanilang mga paninda. Isa rin sa mga itinuturing dahilan ay ang mawalang katapusang rehabilitasyon sa mga kalye, pagpapalawak ng mga daan at iba pang konstruksyon tulad ng paggawa ng mga tulay, pagkukumpuni ng mga sirang tubo ng tubig, pagsasaayos ng drainage system at kung ano-ano pa. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nangungunang ahensya ng pamahalaan para sa paggawa ng mga kalsada. Ito rin ang nagiging tampulan ng sisi sa tuwing bumibigat ang trapiko. Narito ang pahayag ni Nestor Presto, Community Affairs Officer ng DPWH. Hindi lang kami gumagawa ng kalye, hindi lang kami nagme-maintain ng kalye. Ang mission namin is to provide and maintain quality infrastructure, facilities, and services. We are trying to protect the motoring public. Subalit ang napakalaking tanong ng mga mananakay at motorista ay bakit hindi kaagad natatapos ang road projects ng gobyerno?
Pero hindi rin kami makagawa ng yung buhos na isang diretso dyan because we have to consider also the economy. Pag sinara mo yan, it will affect the economy. Marami pang mga itinuturong dahilan kung bakit habang tumatagal ay pabigat ng pabigat ang sitwasyon ng trapiko. Ayon sa mga pananaliksik ng iba't ibang institusyon sa bansa, mahina ang pundasyon at parusa ng mga batas trapiko. Sinabi rin na may 5 tipikal na mga paglabag ang motoristang Pilipino. Ito ang beating the red light, violations of no U-turn, no loading and unloading, at one-way rules, at syempre, overspeeding. Problema rin ang kakulangan ng mga traffic aids, road signs at traffic light. Sa Kalakhang, Maynila, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nangangasiwa sa trapiko, katuwang ang mga local government unit. At isa sa mga naisip nilang sistema ay ang tinatawag na number coding. Ang number coding ay ang pagsasaayos ng mga araw ng labas ng mga behikulo upang maiwasan ang siksikan sa kalsada, lalo na sa mga pangunahing daanan tulad ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Base sa pagtataya ng National Statistics Office o NSO, para sa 2014, mahigit kumulang 97.4 milyong katao na ang kabuuang populasyon ng Pilipinas at 2.5 milyon naman ang inaasahang dagdag sa bilang na ito taon-taon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon, tumataas din ang pangangailangan ng mga mamamayan na magkaroon ng sarili nilang sasakyan, pampubliko man o pribado. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa lahat ng mga sasakyan sa buong Pilipinas, 40% nito ay matatagpuan sa Metro Manila. Halos kalahati ng lahat ng sasakyan sa buong bansa. Sa lumalaking problema ng trapiko, ano nga ba ang mahakbang na isinasagawa ng gobyerno? Narito ang pahayag ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Yung mga long-term solutions na nakikita ko, perhaps not within our age, pwedeng ilatag ito. Modernize the transport system. Diba ako sa akin ang galing yung 4-day school eh. Sa akin ang galing yung staggered natin yung working hours. Hindi yung sabay yung government at saka private. Yung kulang na kalansangan. Kasi sinasabi ko, for Metro Manila to be more flowing in terms of mobility, kailangan natin ng 8,000 kilometers na road network. So, ang nakalinya ngayon ng DOTC, JICA is yung subway. So, yung subways from Dasmariñas, Cavite to San Jose del Monte, Bulacan. The study will be out this June. Kung titignan nating maigi ang sitwasyon ngayon, makikita natin na walang iisang institusyon o organisasyon ang dapat sisihin sa malalang sitwasyon ng trapiko. Kaya mapapatanong na lang tayo, may pagkakataon pa bang umusad ang kalagayan ng trapiko? Sa mga ginagawang solusyon ng gobyerno, lalala ba o bubuti ang kondisyon nito? Walang makakapagsabi kung kailan at papaano. Subalit ang malinaw na sagot ay disiplina. Sa tingin niyo po ba may pag-asa pa yung traffic sa Pilipinas? Wala na. Araw-araw na yan. Araw-araw na. Wala na, lagi na ng traffic eh. Araw-araw na ng traffic. Wala nang nangyayari kung traffic lagi. Wala na. Nakakaloka na kasi mga tao. Kasi hindi mo masisisi yan sa sa government, ganon. Masisisi mo rin yan kasi sa disiplina ng mga tao. Like, diba? Parang hindi ka naman dapat tumaan dyan. Dadaan ka kaya nagkukos ka ng traffic. So, wala rin yan sa pamahalaan, wala rin yan sa sistema ng kung ano-ano. Nasa tao rin kasi yan. Kasi nga, traffic